Binawi ng dating sundalong si Orly Guteza ang kanyang salaysay na nagkatid siya ng mali-maletang pera kay dating House Speaker Martin Romualdez. Sabi ni Guteza, sina Senator Rodante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor ang nasa likod ng pagharap niya sa pagdinig ng Senado noong September 2025 tungkol sa maanumalyang flood control projects. Sabi ni Guteza, sa panibagong affidavit, idinikta ni Defensor ang kwento sa kanyang affidavit sa Senado. Inayos naman daw ni Marcoleta ang draft na tinype ng manugang ni Defensor na si Mark. Pinangakuan daw ni Guteza ng pera at scholarships para sa mga anak. Pinilit niya sa akin na ako na lang sabay sabi na basahin mo lang yan at mababayaran mo naman. Ako ay napilitan na sabihin para sa kanya, sige po sir, ito ang paraan para makatulong ako. Hinggo ako dyan sir. Kaya lang sir, inaalala ko lang ang pag-aaral ng mga anak ko. Nag-promise ng Casa Educational Scholar si former Congressman Mike Defensor. Pagkatapos ng Senate hearing, hindi na raw siya kinontak ni Marcoleta at Defensor, kaya napagtanto ni Guteza na ginamit lang siya. Nusubukan pa namin kunan ng pahayag sina Marcoleta at Defensor. Ang binabawi ngayong salaysay ni Guteza, bahagi ng mga ebidensya pinag-aaralan ng Ombudsman para sa posibleng isang pangreklamo laban kay Romualdez. Sabi ng Ombudsman, wala pa silang kopya ng affidavit ni Guteza, kaya hindi pa sila makapagbibigay ng reaksyon sa posibleng maging epekto nito sa case build-up laban kay Romualdez. Kuha ng Bilyonaryo News Channel ang CCTV footage ng pagpunta ni Orly Guteza sa opisina ni Senador Rodante Marcoleta bago ito tumistigo sa Senado noong 2025. Ayon sa dating Marine, sina Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor ang may pakana ng kanyang unang affidavit kaugnay ng flood control scandal. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Kuha ang CCTV footage na ito noong September 25, 2025, ang araw kung kailan biglang lumitaw ang former bodyguard umano ni former Congressman Zaldico na si Orly Guteza sa isang pagdinig ng Blue Ribbon Committee. 8:27 a.m. nang makita si Guteza sa ground floor ng Senate building. Umakyat siya sa second floor para sa screening at saka sumakay sa elevator bandang 8:30 a.m. Makalipas ang isang minuto, bumaba si Guteza sa 5th floor at nakitang may kausap na babae. Nagtagal ang pag-uusap ng ilang segundo bago siya inihatid dito papasok ng opisina ni Senador Rodante Marcoleta. Batay sa timestamp ng CCTV footage, tumagal ang pag-uusap ng halos 20 minuto bago tuluyang lumabas ng opisina ni Marcoleta si Guteza bandang 8:51 a.m. 8:54, pumasok sa plenary hall ng Senado si Guteza kasama ang ibang taong kasama niyang lumabas mula sa opisina ni Marcoleta. At 10:39 a.m. nang tawagin si Guteza para tumestigo sa Senado. Dito niya nabinitawan ang mga alegasyon. Matapos ang halos isang taong pagtatago, binabawi na ng retired Marine turned self-confessed bagman ang kanyang mga akusasyon. Sa kanyang bagong sworn affidavit, sinabi ni Guteza na inihanda ang kanyang original affidavit noong September 24, isang araw bago ang dinaluhan niyang Blue Ribbon Committee hearing. Aniya, inimbitahan siya ng umano'y dating driver ni former Congressman Mike Defensor na si Django para makipagkita bandang alas 9 o alas 10 ng umaga. Bandang alas 3 ng hapon, inagpuro ni Guteza si Defensor sa isang Japanese restaurant sa Pasay City. Kasama umano nito ang isang Mark na son-in-law umano ni Defensor. Dito raw siya pinilit ng dating kongresista na isulat ang ilang mga alegasyon na wala naman umano siyang personal na kaalaman. Paninindigan ni Guteza, sina Paul at Mark umano na dating executive assistants ni ex-congressman ko ang totoong susi sa katotohanan. Bagaman hindi binanggit ang buong pangalan sa affidavit, una nang lumutang ang mga pangalan ni na John Paul Estrada at Mark Texay bilang mga dating EA ni Ko. Bandang 4:30 p.m., dumating daw sa restaurant si Marcoleta. Dito na umano binasa ng senador ang inihahandang affidavit at inayos ang ilang detalye nito. Kabilang daw dyan ang umano'y pagde-deliver ng maleta sa bahay ni former House Speaker Martin Romualdez sa bahay nito sa Forbes Park. Bagaman hindi raw ito personal knowledge ni Guteza, sinabi umano sa kanya ng senador na kailangan nilang pasahin ng affidavit at babayaran umano siya ng pera. Dagdag pa raw dyan ang ipinangakong education scholarship ni Defensor para sa mga anak ni Guteza. Matapos umanong apurbahan ni Marcoleta ang inihandang affidavit, ipinag-utos daw ni Marcoleta na agad itong ipanotaryo at dumalo sa Senate hearing kinabukasan. Isinalaysay ni Guteza sa kanyang affidavit ang naging pagpunta niya sa opisina ni Marcoleta kung saan umano siya tinuruan na kung ano lang nasa affidavit, yun lang ang kanyang sasabihin. Pagdating ng sesyon, dito na umano siya pinagalitan ni Marcoleta dahil sa umano'y pag-a-adlib nito. Ito yung box ng pera na pinag-uusapan natin sa kasalukuyan. Mr. Guteza, mag-stick ka lang sa binabasa mo. Huwag ka nang nag-a-adlib. Kung ano yung nandito, basahin mo lang.
Ayon kay Gutesa, nasaktan umano siya nang hindi na siya pansinin ni Marcoleta matapos ang nangyaring pagdinig. Dito niya raw naramdaman na tila nagamit lang siya para sa pansariling agenda ng senador at ni defensor. Bandang September 27, isang tao umano mula sa opisina ni Marcoleta ang nag-message kay Gutesa. Binigay raw nito ang number ni former COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon para ayusin ang ilang detalye sa kanyang affidavit. Pero hindi na raw ito ginawa ng former bodyguard. Marin namang kinontra ni Guanzon na willing siyang mag-abogado para kay Gutesa. Paninindigan niya, sinungaling ang former bodyguard.